13, 36, no? Okay, dito po sa Magandang Balita, Biblia, sabi niya, nang may kasatuparan ni David ang kalooban ng Diyos, siya ay namatay at nilibing sa piling ng kanyang mga magulang at dumanas ng pagkabulok. Ano pang ibig sabihin itong pagkabulok? Siyempre, pag mamatay ka na, magdedecay ka, no? Maagnas ka na. Pero ang sinasabi niya rito, nang may kasatuparan ni David ang kalooban ng Diyos, siya ay namatay. Pakisabi nga sa katabi, okay na. Nagawa mo na mission mo sa Diyos eh. At dito, sinasabi niya na si David, mayroon siyang mission, mayroon siyang dapat na tuparin habang buhay siya. Ngayon, ano sinasabi nito? Sinasabi nito na ikaw, bago ka mamatay, dapat nagawa mo ang kalooban ng Diyos. Hindi minsan kasi ang kaligtasan po natin ay iniisip natin na tumanggap naman ako, anong tinanggap mo? No? O tumanggap ako ng utos ng Diyos, o sinunod mo ba? Bakit ka ililigtas ng Diyos kung hindi mo sinunod? No? Tapos ito, kanina, ano ang pangalan nitong asawa niya, no? Sabi niya, jowa daw niya ni Marie. Ryan, si Ryan. Sabi ko, asan si Mr. mo? Sabi kong gano'n sa kanya kanina. Inabutan ako ng chocolate ni Mohiko Iho. James. Sabi ko, asan si Mr. mo? Sabi niya, nagluluto po. No? Nagluluto ng kare-kare. Ayan, kinain ko yung kare-kare. Malambot naman eh. Sabi nila, matigas daw. Hindi naman. Sarap nga eh. Ngayon, tanongin ko nga si Ryan, ilang oras mo niluto? 1 hour. Okay, paano yung pamalengke? 1 hour din. Ayan. Tapos, good for ilang tao? Good for 20 packs, di ba? Ngayon, ito yung mission o tulong ni Ryan makapagluto ng kare-kare na good for 20 persons. So, siyempre, mamamalengke ka 1 oras, lulutuin 1 oras at dadalhin dito tapos kinain mo lang. What if kung tanungin natin, Kuya Ryan, pwede bang lutuin mo ng 10 minutes lang? Kasama na pamamalengke? Common sense, hindi. At kahit simulan ni Kuya Ryan, hindi yan matatapos. Ano mangyayari? Makakapagdala ba si Kuya Ryan ng kare-kare dito? Hindi. At mga kapatid, minsan kung kailan mamamatay ka na, doon mo palang gagawin ang kalooban ng Diyos. Hindi ka abot. Bakit? Ngayon, kasi maaga pa lang, sinasabihan ka na ng Diyos na etong pinapagawa ko, pero sabi mo, saka ko nagagawin. So, anong mangyayari ngayon dyan? Aabot ba yung kare-kare mo? Siyempre, hindi. Pero, buti na lang umabot at natikman ko. Di nga lang ako pwede mag-sharon nun eh. Ngayon, minsan sinasabi natin, Lord, saka na lang. Saka ko nagagawin ang pinapagawa mo, mga kapatid, maiiwan ka. No? Hindi ka makakapasa, hindi mo maisasagawa yung utos ng Diyos dahil nahuli ka na. At ang sinasabi po rito, nang may kasatuparan ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at nilibing sa piling ng kanyang mga magulang. Naikasatuparan ni David yung kalooban ng Diyos sa lahi niya o sa generation niya. Alam niyo po ba na namatay na si Bongki, ang natitira na lang ngayon si Penihin? Siya na lang ang nag-iisa na matanda na eh. No? Yung itsura niya sa TV, matanda na siya. Pero yung iba, yung tulad po nila Oral Roberts, na mga Benihin niya, nagpapagaling yan eh. Sila Bongki, mga nagpapagaling yan, nagkamatayan na.
Ngayon, isa na lang ang natitira. Ngayon, ang sinasabi po ni Benihin, meron pa akong gagawin. At yung pinapagawa sa'yo, buti sana kung kari-kari ka lang. Maaring mukhang kari-kari ka, pero hindi ka kari-kari na magagawa ng 2 oras lang. Ang pinapagawa ng Diyos sa'yo ay isang buong buhay. Yun ang assignment mo, yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Kasi pagka sinabi mo, di ba sabi nila, paano maligtas? Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Tanggapin mo si Jesus na ano? Tanggapin mo yung inuutos niya sa iyo. At kung sasabihin mo, Lord, saka na ako susunod sa utos mo, hindi mo magagawa. At ito po, ako nagdududa. Hindi ako sigurado ngayon. Hindi ako sigurado ngayon ligtas ka. Kasi sabihin mo, tinanggap ko naman ng Panginoon. Tinanggap mo yung utos niya. Ibig sabihin, na-expect ng Diyos, sumunod ka. Pero dahilan sa hindi ka sumunod, paano natin masasabi ligtas ka? Kasi akala natin kung mo tumanggap, ano yun, nagsalita ka lang, tinatanggap kita, Panginoon, yun na ba yun? Hindi. May ipagagawa sa iyo ang Diyos. At yung ipagagawa niya sa iyo yun, hindi 2 oras lang. Pag pinapagawa sa iyo ng Diyos ay lifetime. Isang generation yan. Na si David, nagawa niya yung pinagagawa ng Diyos sa kanyang lahi. Ito po, sa totoo lang po nakakaduda eh. Parang kahit ako di ako sigurado na paano natin masasabing ligtas ka? Kung hindi mo ginawa. Kasi paano ililigtas ng Diyos yung taong hindi niya mautusan? At lagi yung sinasabi, saka na Panginoon, saka na Panginoon, saka na Panginoon. Hanggang sa, hindi mo na nagawa. Alam niyo ba, nung unang panahon, nagawa po kami ng project sa school at yung project na yon ang basihan ng grades namin kung kami ay makakapasa. May time na ito yung finals namin at maniwala kayo mga kapatid, may mga kaklase ako at muntik na ako na hindi nakapasa. Kasi wala akong naipasa. Nakuha niyo po, naipasa kasi walang naipasa. At ang Panginoon po ay nagpapaalala sa atin, may sinasabi na siya, ito ba ay ginawa mo? Tumanggap naman ako eh. Tinanggap mo alin? Ang pagka-Panginoon ni Jesus, ibig sabihin kasi, tinatawag niyo akong Panginoon, hindi niyo naman ginagawa sinasabi ko. So nakakapagduda ito. Hindi ko masabi na ligtas ka base sa Biblia, kasi ibig sabihin ng tinatanggap mo siya bilang Panginoon, ginagawa mo yung sinasabi niya. Paano pag di mo ginagawa? Ano ba lang ginagawa mo? Yung utos ng asawa ko, yung asawa mo, Panginoon mo, gano, hindi po ako makakapagsabi na ligtas ka. Hindi ko alam. Hindi ako nanguhusga, pero questionable yan. Tulad nito, may isang tao po magsasabi sa akin dito, bibigyan kita 1,000, linisin mo lahat yan. Tapos pagdating niya, magulo pa rin. Nilinis ko ba? Hindi. Paano ako makakaasa ng 1,000? Hindi mo nagawa yung pinagagawa sa'yo. Kahit sa school, babagsak ka. Kung hindi mo nagbibigay yung hinihingi sa'yo. At dito po, may pinapagawa po ang Diyos sa atin, sa lahi natin, sa generation natin. Ngayon, duda ako, hindi ko alam. Ayoko mag-judge. Hindi ako nag-judge. Pero nagdududa ako, wala akong kasiguraduhan dyan. Na hindi mo sinusunod ang pinuutos sa iyo ng Diyos, pagkatapos ligtas ka, meron pong pagdududa ako dun. O sige, sabihin natin ganito. Si Isko, no? Kilala natin. Sabi ng Diyos sa'yo, pumasok ka sa Bible school sa, anong date ngayon? Anong buwan ngayon? February. Sinabi ng Diyos sa'yo, pumasok ka sa Bible school sa October. Yan ang utos ha. Ang ginawa mo, pumasok ka ng March. Sumunod ka ba? Hindi. Yung timing. Kasi yung tinatawag ka ng Panginoon ngayon ka tumugon. Kasi yung time na yan, nagsasara.
yung pinto na nakabukas sa'yo, unti-unting sumasara yan. Kaya nga bandang huli, naiwan ka na. Kasi kung sasabihin mo, saka na lang, sabi ng Diyos, piliin mo ang araw na to. Kung kailan ka tinawag ng Panginoon, doon ka sumunod. Sabihin natin si Precious, nagkapamilya na, nagkaanak, halimbawa. At bigla mong naramdaman, yung isang anak mo, ay kailangan mo ipag-pray. Lunes mo naramdaman. Halimbawa lang, kahit sino sa atin. Ang sabi ng Diyos, pag-pray mo ang anak mo, ngayong Lunes. Ngayon, ang sabi mo, Lord, bukas na lang, o sa isang araw na lang. Umiiksi yung tsansa. Ngayon, hindi mo alam na yung anak mo ay maaksidente. At alam ng Diyos kung gaano katagal na dapat ipag-pray yan. Hindi naman nakukuha ng minuto yan eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Kanina, tinanong ako ni Andy, anong oras kayo umalis sa Manila? Nandun po tayo sa tansyahan. Mga 7:30 kami umalis, dumating kami ng 9:30. Mabilis na yun kasi nga nag-shortcut kami. Pero what if kung 9:30 dapat dito, umalis kami sa Manila, 9 o'clock. Makakarating ba ako? Hindi. Kahit anong dalangin mo rin, ewan ko. May mga bagay na hindi pwedeng suwayin ng Diyos katulad ng yung sasabihin mo ka na, magpe-pray naman ako. Tingnan natin kung makakarating ka ng 9:30 rito. Pag sinabi ng Diyos sa'yo na ngayong Lunes mag-pray ka na sa anak mo kasi maaksidente, sabihin natin, what if sa Friday maaksidente? So, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, binigyan ka ng 5 araw ng Diyos para mag-pray. Sa palagay mo ba doon sa Miyerkules, Wednesday, mag-start kang mag-pray para sa anak mo, duda na ako doon. Sa tagal-tagal ko po rito na nandito sa gawain, nakita ko po na yung pag Wednesday ka na magpe-pray, Lunes kasi nabihan ng Diyos na mag-pray, usually, maaksidente na. Huli na. Bakit? Alam kasi ng Diyos na aabutin ka ng ganong katagal na biyahe. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya nangyayari, natutuloy yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin dahil hindi tayo nag-pray kaagad. Ako po naalala ko po yung pamangkin ko noong unang panahon. Nandun ako sa Maseda at nagko-computer ako kasi may computer doon dahil ginagawa yung mga video na nilalagay sa YouTube. Ngayon, naalala ko yung pamangkin ko, Lunes. Ngayon, sabi kong gano'n, kailangan kong pag-pray yung pamangkin ko. Walang problema. Maayos. Masigla. Nag-aaral. Walang problema yung pamangkin ko. Si Gogoy. Pagkatapos nun, kinabukasan, Martes, naramdaman ko na kailangan kong pag-pray kasi lagi ko naalala. Alam ko na yun signal na ng Diyos yun. Ay, pag-pray mo na. Alam niyo mga kapatid, dumating po yung Miyerkules. Nararamdaman ko kailangan ko ipag-pray. Andun na yung parang pag-aapura na kailangan nang ipag-pray. Alam niyo mga kapatid, pagdating po ng Huwebes, nung nagising ako, sabi niya, Uncle, pag-pray mo nga ako. Sabi ko, bakit? Ang sakit ng tiyan ko. Sabi na niya gano'n. Pag-pray mo ako. Di pinag-pray ko. Hulaan niyo, gumaling hindi. Gumaling hindi. Hindi gumaling. Bakit? Sinasabi kasi ng Diyos, Lunes pa lang, mag-pray ka na. Huwebes na. Wala na. Alam niyo, nagkaroon siya ng amoebiasis. Dinala sa ospital. Hindi ako nagkakamali, 1 linggo siya sa ospital. Nung tinurukan ng dextrose, malapot na ang dugo. Hindi na makapasok yung dextrose kasi ang lapot-lapot na ng dugo niya. Wala na siyang liquid sa katawan. At ano nangyari? Naabala ako kasi isa ako nagbantay. Isa rin si Abby, dalaga pa yan, na nagbantay. Na nagsasalitan kami. Bakit?
May kasama kami sa bahay, pero yun, palit-palit kami. Ang laki ng gastos. Buti na lang yung magulang nagpadala. Gusto ba ng Diyos gumastos kami? Hindi. Kaya nga pinagpe-pray kanya ng Lunes eh. Gusto ba ng Diyos na maabala kami? Hindi. Kaya nga pinagpe-pray kanya ng Lunes eh. O ano nangyari? Oo, naligtas siya sa sakit niya. Gumaling din siya, pero perwisyo na. Dahil sa hindi mo pagsunod. What if hindi sakit ang nakasalalay sa iyo? What if kung pasintabi po? Madami po akong kakilala, personal na nabuntis. At hindi gumanda ang buhay. Bakit? Kasi hindi sumunod. Saka na ako susunod. Minsan, yung mga ganitong mga sermon, masakit pakinggan. Mahirap pakinggan. Pero, ito yung totoo. Iniiwas ka ng Diyos doon sa mga pangit na mangyayari sa buhay. Iniiwas ka niya. At nakasalalay yun sa maagang pagsunod mo. Nakukuha niyo mga kapatid? Ngayon, kung sasabihin natin, sa kakapasusunod sa Panginoon, kung kailan malapit ka ng mamatay, may mali ron eh. Alam niyo, nung ako ay nagpupunta rito sa Bulacan, meron po akong kinaugalian na marami akong sinasama rito. Kasama ko minsan si Rodel at kung sino-sino. Alam niyo yung St. Paul? Doon sa St. Paul, merong hiwalayan yun eh. Pupunta kami ng Biak na Bato. Doon sa St. Paul, meron sa harapan nun, restaurant. At ang palagi kong, ewan ko kung anong pangalan nun eh. Donas. At palagi kong, bago ko dediretso dito sa loob, kakain muna ako rin ng papaitan. Hay nako, ako'y patay na patay ka sa papaitan na yan. No? na parang pagka sinabing Bulacan, daan tayo doon sa papaitan. Ngayon, merong kaming nakasanayan ng kainan di Lopez ba yun, yung lugaw? O hindi ba sarap doon? Hindi naman ganun kamahal eh. Pero minsan, dahil sa late akong gumising, no? Ang arte-arte. Late kang gumising, mapipilitan kang mag-apura na dumiretso sa Biak na Bato o diretso rito, dati sa Oriente ako nababa eh, na hindi ko man lang natikman yung alin? Yung papaitan kasi late ka na, mahuhuli ka na. Alam niyo mga kapatid, dahilan sa mabagal kang sumunod sa kalooban ng Diyos, marami kang namimiss na papaitan. At minsan, sabi namin ni Badong, tara kain tayo, ganun. Pero, alam nyo, ewan ko kailan ba yung Badong naubusan tayo ng lugaw? Ang aga-aga pa, naubusan kami ng lugaw dito sa loob. Sabi ko, wala na raw, ganun. Ha? Sabi ko, maaga pa. Pakisabi nga sa katabi, kaya naubusan ka ng pagpapala eh. Mabagal ka eh. Lakukuhan nyo mga kapatid. Ang Diyos, sabi niya ganon, walang itatago ang Diyos na mabuti o maganda sa iyo. Basta nasunod ka sa Kanya. Ito po sinasabi ng Panginoon sa atin, yung pagsunod natin, mamimiss mo yung best sa iyo ng Diyos. Amen. Okay, alam niyo ba yung kantang kung natapos ko ang aking... Nakita niyo, alam niyo. No, ito, ano bang kanta ito? Sayang, ngayon lang tayo. Ngayon na rin, Bakit kaya? Paano? No? Paano? Kung sinunod mo lang ang Panginoon nung bata ka pa, ay ang ganda sana ng buhay mo. No? Kesa ngayong matanda ka na, ngayon ka lang susunod, marami ka nang na-miss. Ayan, ako naman yun nga, ako naman, si Kuya Boy, may pagsisisi rin. Bakit? Kasi dapat noon pa ako nagseryoso. Although, sumunod ka nga sa Panginoon, hindi ka naman seryoso.
na sana merong mga taon na nasayang eh. Nakukuha niyo mga kapatid? Na sana nagseryoso ka na, kasi sa isang seryosong tao sa Panginoon, mataas ang pagpapala. Sayang eh. Na-miss ko rin yun eh. Nakukuha niyo mga kapatid? Na maganda sana ang nakalaan sa akin, pero hindi ko na makuha. Kasi overage ka na. Na-miss mo na. Oh. Sabi mo nga sa katabi mo, matanda ka na kasi. Na-miss mo na. Eh ngayon, ito po sinasabi ng Diyos, no? Eh, hinihimo ko po kayo ngayon. Isko, alikan, ganda tayo. Buti tuwing anniversary, nandito ka. No? Eh, buti si Isko, sabi ko nga sa inyo nga lang, hindi kasi tumataba ito, kaya nga dapat may nagpapataba rito. Ano yun? Dapat may nagsusupply ng baboy. Eh mga kapatid, ano po, pinapaalalahanan ko po kayo, hindi po kalugihan ang maglingkod sa Diyos. Never, never. Hindi. Okay, sa tingin ng tao, sa tingin ng tao, eh talo ka kapag naglilingkod ka sa Panginoon. No? Pero ganito eh, gusto mo bang maging Kristiyano ka? Dapat pinapersecute ka. Nakuha niyo mga kapatid? Kasi may mga Kristiyano hindi nakakatikim ng batikos. Ay may mali. Kasi kung gusto mong Kristiyano ka, dapat katulad ka ni Kristo. Si Kristo, pinapersecute. Kinokontra yan. Kung talagang Kristiyano ka, dapat may pagkontra sa iyo ang sanlibutan. Alam niyo po, nakarating ako sa ibang bansa. Lahat sila sa akin doon ang sabi, wag na akong babalik ng Pilipinas. Magtrabaho na lang daw ako doon. Kikita ako. Alam niyo mga kapatid, may nag-offer sa akin doon ng, ay hallelujah, kung alam niyo lang. May nag-offer sa akin doon ng 5,000 kada oras. Abay, kung may utak ka, tatanggihan mo pa ba yan? Hindi na. Kasi marunong lang ako mag-computer. Yes, 5,000 kada oras. Per hour ang swelduhan doon. Eh dito baka nga 5,000 isang buwan eh. Yung mga worker, magkano? 500 isang buwan. Pero, tingnan niyo mga kapatid talagang o-operan ka eh. Tapos ang sabi po sa akin, baliw na lang, hangal, full. Yung babalik pa raw dito sa Pilipinas. Kasi may pera na dun. Pero tinanggihan ko po. Bakit kasi? Alam niyo, nagstay po ako doon ng 3 buwan. 3 months. Ang lungkot. Bakit? Namimiss ko ang gawain. Sabi ko, hindi ako masaya. No, hindi ako kontento. Ay, tumaba ako doon. Alam niyo po, naranasan ko doon, yung Coke in can. Hindi bang mahal-mahal dito niyan? Buksan mo, minom ka ng 2 lagok, tapon mo na. Bakit? Ang dami pa eh. Grabe kung mag-grocery yung kapatid ko ron. 20,000 pesos na karne. Isang grocery lang niya. Ang daming pagkain. Tataba ka doon. Ngayon, ang isa pang maganda nga ron, inoperan po ako ng ganong kalaking sweldo. Pero malungkot ako. Hindi ako masaya. Bakit? Kasi yung Jesus ko ay nasa Pilipinas. Yung pinaglilingkuran ko Jesus, nandito sa Pilipinas. Kaya sinasabi nilang lahat sa akin doon, yung mga nakikilala mo ron, huwag ka nang uuwi kasi full. Only a fool would return, sabi niya, sa Philippines. Eh siguro nga, full ako. Siguro nga, hangal ako. Kasi bumalik ako sa Pilipinas. Pero alam niyo po, masaya ako. No, follow your heart. At yung heart ko po ay nakasunod kay Kristo. Ngayon, kung ang Jesus mo nasa ibang bansa, go. Kung doon ka tinawag, go. Kaya nga, gusto ko lang masigurado dahil hindi na tayo bumabata eh. Ang gusto ko lang masigurado sa buhay ko, nagsimula po ako 17 years old. Nung naborn again ako, magmula noon hanggang ngayon,
trying hard ako na sundin ang kalooban ng Diyos sa akin. No? Maraming challenges, maraming nagsasabing hangal ka. Maraming nagsasabi na nag-aral-aral ka ba, pagkatapos papastor-pastor ka. Tapos sabi sa akin, tapos manghihingi ka. Sabi ko, hindi ako na manghihingi sa inyo, ha. Kahit kailan, buong buhay ko, hindi ako nanghihingi sa tao. Sabi ko, naglingkod ako sa Panginoon, kami na lang ng Diyos na nag-uusap, sa Kanya lang ako hihingi. Hindi ako hihingi kahit kanino. Hindi naman ako nanghihingi. Sinasabihan akong gano'n na ngayon, hihingi. Hindi, kahit kailan, hindi ako nanghihingi sa tao. Kasi kung hindi niya ako matustusan, siya na tumawag sa akin, may mali. Pero nakaraos po ako hanggang ngayon at nakita ko po ang himala, kabutihan ng Diyos at marami pa akong makikitang himala at kabutihan ng Diyos. No? Alam niyo ba na marami pa akong makikitang maganda at pogi? Tingnan mo yung katabi mo. Siguro kung hindi ako sumunod, hindi ko kayo makikita. No? Kasi alam niyo, sige, tapikin niyo yung katabi niyo, sabihin mo gano'n, binubula ka lang niya, naniniwala ka naman. Pero dito ako masaya no? Dito ako masaya. At nakikita ko rito yung gawain ng Panginoon. Si David nga sabi niya, ang gusto ni David, hindi siya titira sa palasyo. Ang gusto ni David, that I may dwell in your house forever. Gusto niya nandun siya sa simbahan. Bakit? Kasi taga-Rema yun. Lagi na lang sa church. Ang hirap umuwi. At ito po, minumungkahi ko po sa inyo, may panahon pa para maglingkod ng seryoso sa Panginoon. Huwag kayong titigil. Magpatuloy kayo. Kahit, ano ba yung kantang? Kahit walang pera. Ano na nga ba yun? Ano ba yung kantang yun? Napakaligaya. Ay, hindi. Hindi mo kasi panahon Pero kami pong nakakain. Sino ba yung mga kapanahonan nito? Kahit walang pera, yung laging masaya, sabi niya ganon. Pero ngayon, namimiss natin to. Kasi alam niyo, pagka wala ka naman kasing kasaganahan, hindi ka makakapunta rito ng libre. No? Kailangan mo talagang gumastos. Ay nako, nakita ko, si Aling Tinay, kanina tinitingnan ko. Sabi ko, si Aling Tinay ba ito? Nakamask No, alam niyo po, pagka sinabi kasing Aling Tinay, ang alam ko, chichacorn. Meron bang gano'n dito? Yung, ano ba tawag dito? Yung mais. Cornic. Ano ba yung chichacorn layo? First time ko pong camp, dito po sa Bulacan. First time kong nag-camp. Doon sa Factoria ni Aling Tinay. Hindi ko alam po si Aling Tinay yun. Nakalagay kasi, Aling Tinay, basta yung mais na piniprito, cornic. Labing dalawa lang kami na nagka-camping noon habang nagluluto sila, kaya alam ko kung paano lutuin yan Yung cornic na yan, doon kami nag-camp. 2 days kami ron. Kaya, magseryoso tayo mga kapatid. Kasi, pagkasi nagseryoso ka, siseryosohin ka din ng Diyos. No? Ay marami pang plano ang Panginoon, marami pang nakalaan sa atin ang Panginoon. Ngayon, kung mahuhuli ka, ilang taon ba ang grade 6? O di hanin. No, parang ilang ba yung 12 duwende ni Cinderella? Ilan ba? Wala namang duwende si Cinderella si Snow White yun. Ito mga kapatid, ginawa po ng gobyerno na pagdating mo ng grade 12, okay ka na. Sa totoo lang, pwede ka namang hindi mag-college pero ginawa ng gobyerno yan. Ngayon ang problema, paano kung hindi ka makapasa-pasa sa grade 5? Ulit-ulit ka lang. Mahuhuli ka. May mga pagpapala at may mga
pagsubok na hindi mo makakayanan pag dumating ang panahon. Bakit? Kasi bagsak-bagsak ka. Kailangan nating makapasa sa mga pagsubok ng buhay. Paano ba makapasa? Isa lang, maging matapat ka. Maging faithful ka lang. No, na hindi ka magpapatangay sa mga dinadaanan mo. Magstay pa rin ako sa ministry kahit anong mangyari. Ano ba yung kanta natin? Ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo, di ba? So maging matapat ka lang na ano man ang mangyari, maglilingkod ako sa Panginoon. Ano ibig sabihin to? Papagamit ako. No? Dapat ganun lang tayo. At inuulit ko po, sabi niya, na may kasatuparan ni David ang kalooban ng Diyos, sa buhay na to, kailangan matapos mo ang calling mo. No? Ayan. Ngayon, what if, sabihin natin, alam niyo po, ngayong February, anniversary February 9, di ba? Anong susunod? Ito, 16. Ngayon, hanggang December yan. Bawat anniversary ay, kung imbitado ko, ay pupuntahan ko. Alam nyo, kinocompute ko, kinakalculator ko yung gastos. Kada linggo na pupunta ka sa loob ng 1 year. Kinuwenta ko po yan, nasa 100,000 yung gastos sa 1 year. Ngayon, alam nyo, kung gagawin nyo ang kalooban ng Diyos, gagastusan ka niya. No? Gagastusan ka niya. Ganun talaga. Malaki ang gastos kasi may sarili kang sasakyan paano kung wala kang sarili sasakyan? Di magbas ka. Paano kung may sarili kang sasakyan? Gagastos ka talaga. At sinasabi ko po sa inyo, nasa 100,000. Pero, ang maganda po rito, dahil sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, tutustusan ka ng Diyos. Gagastusan ka ng Diyos. God will provide. Ayan, sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw nga, isang tricycle na lang, Kasi alam nyo, ang tunay na Kristiyano, hindi mo na kailangang magmakaawa para sumamba kay Lord sa church. Hindi mo na kailangang magmakaawa na tara, attend ka. Kasi ang tunay na Kristiyano, automatic yan. So, lahat tayo naghahanap po ng pagpapala, makukuha mo yan sa pagsunod. No? O ano man pinagagawa sa iyo riyan, huwag kang alis. Kung song leader ka, huwag kang alis na song leader. Kung ikaw ay gitarista, huwag kang alis na gitarista. Kung MC ka, huwag kang alis na MC. Maging matapat ka. Kasi ang Diyos tinitingnan lahat yan. Amen po. Ay sige, yung nga tayo sandali. Awitin natin na anumang mangyari. Anumang mangyari, maglilingkod sa'yo. Anumang mangyari, ay susunod sa'yo. Pupurihin, aking sasambay. Anumang mangyari, nais mo'y gagawin, Panginoon, Ayaw, sige, tingin po kayo rito. Isa po na nagpastor dito ay si Pastor Badong. No, praise the Lord. Dati ang unang-unang pastor dito ay si Pastora King. No, saan ba tayo nun, King? Sa San Miguel, katapat ng sa bayan, yung katabi ng Emmanuel Hospital ba yan? Oo, katapat ng Emmanuel Hospital. Ayun, yung unang-una na, ang dami naming naranasan dyan. No, ayoko na lang banggitin yung hindi maganda. Always maganda lang. No? Magmula po noon hanggang ngayon, ang simbahan dito sa Bulacan, kumalat. No? May plano na magbukas sa lugar ng Hagonoy. Meron tayo sa Maykawayan, meron tayo sa Pulilan, meron tayo sa Malolos, meron tayo sa Balagtas. Kumalat na meron tayo sa Del Monte, meron tayo sa Santa Maria. Ano pa yan? Marami pa no? Meron pang Sapampalay, part ng Bulacan ata yan. Tapos meron tayo sa Baliwag.
Ano pa? O dito, meron pa rin dito sa San Miguel. Hindi lang, dati isa lang. Kami lang ni Kenglo na nagsisimula. Alam niyo pa, meron pang nangyari noon. May kwento ko lang sandali. Sa sobrang hirap ng pera namin noon, pumunta ako dito doon sa San Miguel doon sa may bayan. No? Ang binababaan palagi doon, Oriente. Ayan, ngayon, pagdating ko ron, sabi ko, ewan ko kung natatandaan man ni Keng ito, di kinumusta ko sa kanila. Sabi ng mga workers, Kuya Boy, sabi ganon, may dala kang pagkain. Sabi ko, wala, kukumustahin ko lang kayo rito. Ngayon, sabi nila ganon, paano kang uuwi, Kuya Boy? Sabi ko, wala din akong pang-uwi. Hinihintay ko si Keng na dumating para siyang magbigay sa akin ng pang-uwi. Pag hindi niya ako binigyan, hindi na ako makaka-uwi. Nako, ang kapal ng mukha, ang tapang ng mga apog namin mag-church planting. Wala naman kaming pera. Lakasan lang ng loob. Naalala ko nun, may worker, nagluto ng munggo. Ngayon, niluluto yung munggo. Ano ba nilalagay dyan sa munggo na yan? Yung talbos ng? Malunggay o kaya sili. Yung talbos ng sili. Ngayon, si Keng, no? Si Dudong yung worker, ang naghahalo. Tiningnan ni Keng, sabi niya ganon, anong rekado? Ang ginawa ni ngayon, ni Dudong, nakakita ng langaw na lumilipad. Biniro lang niya, nagbiro lang. Ginanon niya. At, ayan, Ate Keng, sabi niya gano'n. Alam niyo, may nahuli pala. Kaya, tinignan ni Keng, Dudong ka, ano ginawa? Sabi gano'n ni Dudong, ay, Ate Keng, sorry, akala ko wala akong nahuli, may nahuli pala. Anong gagawin mo? Anong ulam natin ngayon? Kakainin mo pa ba yan? Sa ating pong mga misyonaryo, kinakain yan. Yung iba hindi nakakaintindi na nito, yung mga bagong generation. Anong gagawin mo? Kakainin mo, Ricardo. Isipin mo na lang, paminta yan. Wala nang pera eh. Wala na eh. Ay, yung ginawa naman nila Keng noon, kinuha yung kutsara, tinapon. Pag-pray na lang natin. Bakit? Ang hirap ng buhay namin noon. Pero, trying hard pa rin kaming sumunod sa kalooban ng Diyos. Ewan ko, kung alam mo ba yung kwentong yan, hindi? O, ngayon, alam mo na. Ay, yan yung mga, marami pa kaming karanasan doon. Tapos itong si Keng, naalala ko noon, may kaaway na to eh. No? Ewan ko ba naman bakit ang daming kaaway nito. Ngayon, may isang nakaaway ito, kapitbahay. Bakit nga ba dami mong kaaway? Ang pangalan, Vilma. Bayad ng rental, inabis ko po. Oh, yun. Tanda mo pa si Vilma? Oo. Ngayon, kaaway niya. Hindi niya kasundo yun. Chinichismis siya, na-attend siya, pero chinichismis siya. Sila sabing ganito, ganyan, ganon. Diyan si Keng. Maya-maya, dumating kami dalawa, sabi namin ganon, anong kakainin natin? Wala tayong pagkain. Nagmi-mission ka, wala kaming kakilala, konting-konti lang ang yung ilan-ilan lang ang kakilala mo, tapos, saan tayo kukuha ng pagkain? Anong kakainin natin ngayon? Walang makain. Ay, nagpe-pray kami. Na Lord, kumilos ka. Alam nyo, itong si Vilma, nandito pa ba yun? Wala na. Wala na. Itong si Vilma, pumunta ng church, may dalang spaghetti. At binigay sa amin, nagsabi, birthday ko po ngayon. O ano nangyari? Kumain kami. Ano ibig sabihin nun? Pag ang Diyos kumilos, kahit nakaaway mo, umabait. Ay, ang dami pong naging karanasan na gano'n. Ay, hindi kami perfecto. May mga magkukulang kami, may mga mali. Bakit? Di pa kami marunong eh. First time lang namin na mag-mission. Pero, praise the Lord, hindi, sa kabila po ng kamangmangan namin, nakaabot po tayo rito sa
taong 2025. Ayan, sino pa ba yan? Marami pa tayong mga naging karanasan nun eh. Ang natatandaan ko po noon, sino ba? Ano na ba pangalan nito? Si Nanay Norma ba? Ano ba pangalan? Yes po. Nanay Norma, no? Yan, doon sa Biak na Bato yan. Nagtayo-tayo pa kami ng simbahan doon na Ako na pa po ba? nagsusukatan kami ni Andy ron na kung gaano kalaki yan. Pagkatapos noon, naubusan kami ng pera. Eh buti na lang, binidyo yan, pinadala sa Amerika, nagpadala yung Amerika, di ko alam kung sino yun, nagpadala. Binigyan po kami ng $100, eh di tuloy lang. Pagkatapos, nagagalit na yung may-ari kasi binebenta sa amin yung rights. Eh sabi ko sa tayo kukuha, magkano hinihingi? 10,000 daw. Eh sabi ko sa tayo kukuha ng 10,000, wala nga kami pera eh. Pero praise the Lord, mayroon pong taga-abroad na bumili ng rights. Kaya nakakatugma-tugma lang, nakakaraos. No? Ang naalala ko nga, itong si Marie. Alam mo ba, Ryan, may kukwento ako sa'yo. Nung dalaga pa ito, pagka nagse-service nga, itong sinasabi ko nga ay parang bubuyog yan. Palipat-lipat sa isang service, limang bangko ang pupuntahan yan. Ikot ng ikot yan, ikot ng ikot. Hanggang sa mamaya, ayun, tapos na yung service, tapos na rin yung pag-travel niya. No? Ay, masaya po ako kasi sa tagal po ng pagsasama namin nila, Andy, nila, Pastora Keng, ay nandiyan kayo para suportahan sila. No, marami pong salamat. Yeah, ngayon, si Keng ay mag-abroad. Siya po ay magmi-mission. No? Doon sa lugar na pag-sesermonan niya yung mga baka. New Zealand. Kasi ang New Zealand po ay mas marami ang baka kaysa sa tao. Kaya ang kakainin niya ron ay puro beef steak at saka bulalo. Corn beef. No, mas marami dito po, mas marami ang baka sa New Zealand kaysa sa populasyon ng tao. Ayan, ay siya po ay pupunta ron at ang prayer ko po ay madala niya ang kanyang buong pamilya ron. Kasi noon pa yan plano. Ako'y naiinip na nga. Eh ngayon, minsan sasabihin niya sa akin, Kuya Boy, ako'y magmi-mission. Sabi ko, Kuya, ako'y napapagod na. Lagi mo na lang sinasabi, magmi-mission ka, di natutuloy. Napapagod ako. Sabi ko, kailan ba matutuloy yan? Sa bukang bibig pa naman yan. Ako ba'y pinagpapala mo? Nire-release mo ba ako? Sabi ko, wala na tayong tigil kakapagpala. Kasi, kailan ka ba aalis? No? Noong una, Canada. No? Alam niyo yun, yung Canada na yan, ano? Amerika. Ewan ko, ba't ayaw niyang puntahan ng Iraq? Pero ngayon, eto na yung New Zealand. Minessage niya ako na isang araw. Sabi niya, Kuya Boy, pasado na ako sa New Zealand. No, ay sabi ko, sa wakas. Kumbaga, pwede na akong mamatay. Kasi matutuloy ka na. Tapos bigla pa naman bumanat ng kailangan ko ng 100,000 pesos. Sabi ko gano'n, nabuhay ako ulit. Ang good news, may nag-provide. No, so praise the Lord. So tuloy na March 3. Ngayon, uupa tayo ng bus dahil maghahatid tayong lahat sa airport. Ayan, alam niyo naman ang Pilipino eh. Pagka naghatid sa airport, isang batalyon yan. No? Ayan, kaya nga sabi ko, magmi-mission sila ron. Ano lang ang lugar yung hospital na yung may aneurysm, may mga autistic. Nako, mababaliw ka ron. No, bigay niyo yung GCash niyo. No, kasi magpapadala ng dollar yan. Sabihin nga natin sa kanya, Pastora King, huwag mo akong kakalimutan. Ayan, so i-bless natin si King kasi March 3, anong oras ang lipad mo? 5:30. Nang umaga? 5:30 ng
hapon. So, ibig sabihin, 3 o'clock pa lang, nandun ka na. No? So, marami ka. Hindi ko na alam kung anong mga pamamaraan ngayon eh. Pero dapat may pocket money ka. No? Magnakaw muna tayo. Eh, natutuwa ako sa iyo kasi sa wakas, no, sa wakas, so, kailangan mo lang talaga ng tiyaga. No, pagpalain ka ng Panginoon. Mamaya magpe-pray tayo. Ang kahilingan ko sa iyo, kunin mo pamilya mo, kunin mo miyembro mo, at yung mga unbeliever dito na mabuboy na doon, kunin mo rin. No? Pero papuputayin ka ng Diyos doon sa misyon. Never na, halimbawa sabihin natin, halimbawa lang si Aling Tinay, halimbawa makapag-Australia, halimbawa lang. Alam niyo po, never na never pag Kristiyano ka, never na never na pera lang. Always mission kapag Kristiyano ka. Always mission. Hindi trabaho kapag Kristiyano ka, ha? Kasi may purpose ang Diyos sa'yo na bakit ka pinapadala doon. At kailangan natin alam natin yung purpose na yun. Ay, okay po, tinatawagan ko si Pastor Badong na babati sa inyo. Pagkatapos, mamili ka na lang Badong kung sino pa yung susunod. No? Palakpakan naman natin si Pastor Badong kasi isa siya sa mga nag-pastor dito. Ayan. Magandang hapon po sa bawat isa. Happy anniversary po sa Rema Farm Master. Amen po. Ayan. Sabi nga sa katabi, ang buhay Kristiyano ay pasunuran. Amen po. Ayan eh. Kumbaga sa basketball palakihan, di ba? Lamang mas malaki, may advantage. Pero sa buhay Kristiyano po, ang advantage yung mas magaling sumunod. Amen? Kasi meron nga dito sa Biblia, yung time na sinabi ng Diyos sa kanila, tupukin nyo lahat ng masamsam nyo, tutupukin nyo. Sabi ng Diyos instruction ng Diyos sa kanila. May nakita sila doon malulusog na hayop. Nag-isip sila na, tabi natin to, i-offer natin sa Diyos. Tapos, yung time na yon, i-offer nila sa Diyos, tinabi nila, narinig ito, na alam ng Diyos yung heart nila na i-offer ito. Pero, ang utos sa kanila ng Diyos, tupukin. Ngayon, doon na sinabi ng Diyos sa kanila, mas mabuti ang pagsunod kaysa sa handog. Na minsan, sa buhay kasi natin, buhay Kristiyano natin, minsan may mga mahalaga sa buhay natin na minsan yan yung time na mahirap i-give up. Pero minsan dyan tayo masusubukan ng Diyos na willing ka ba na iset aside ito bilang pagsunod mo sa Panginoon. Amen? Katulad ni Abraham, nung time na i-offer niya si Isaac, may bigat sa kanya yon, pero yun nga ang buhay Kristiyano ay pasunuran ito. Amen? At sa buhay natin, hayaan natin na habang tayo ay tumatagal, 10 years anniversary po ng Farm Master, naniniwala po ako na may kanya-kanya tayong pagkatawag. Yung iba maaaring tinawag sa ministry ng yung humayo ka o yung triangle ministry, na mahalaga po na ito po ay masunod mo. Maganda, nakilala mo ang Diyos, tama po yun. Okay yun, pero kung nakilala mo ang Diyos pero nasa pagsuway ka naman, sayang yung mga benepisyo na dapat nakuha mo na. Amen? Kaya nga binabanggit ni Pastor Boy kanina, marami kang namimiss dahil kaka-delay mo doon sa pagsunod mo. Amen? Kaya mahalaga po sa ating buhay Kristiyano po ay, sabi nga sa katabi, sumunod ka lang. Amen? At naniniwala po ako, pag ang Diyos ang nag-utos, hindi ito sa ikakasama po natin. Always sa ikagaganda ito at ikabubuti ng buhay po natin. Amen? Kasi walang utos ang Diyos para sa
ikabagsak ng anak niya. Kundi always pag nag-utos ang Diyos, nag-instruct ang Diyos, always ito ay may magandang resulta sa buhay Kristiyano po natin. Amen po? At hindi lang sa buhay Kristiyano mo, kundi sakop nito, maging sa buong pamilya po natin. Amen? Kaya, sunod lang, at magpatuloy po tayo walang iwanan sa lumalago at lumalaking simbahan. Amen po? Maaring may makita tayong mga negative, pero kaya nga sinasabi, diba, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ang tinitignan natin dito, si Jesus. Kasi kung titingin tayo sa tao, mahihirapan ka talagang makasunod. Amen? Pag tignan mo yung katabi mo, ayan, may makikita kang mali dyan eh. Tama? May makikita kang mga negative dyan, pero kung kay Jesus ka nakatingin, kahit may nakita kang pangit o negative dyan sa katabi mo, susunod ka kay Jesus kasi nakatingin ka kay Jesus. Amen? Ayan, kaya looking unto Jesus, the author of finisher of our faith. Sunod lang tayo sa Panginoon. Amen po. And happy anniversary po in behalf po ng district po natin dito sa Bulacan at ang Rizal District po. And God bless po sa bawat isa. Kaya tawagan ko po sino ba? Si Pastor Ana Grace na lang po, sunod-sunod na lang po. Amen. So, mapagpalang hapon po sa bawat isa. Binabalita ko po na ako po ay kasama po ni Pastora Keng sa New Zealand. Charit lang po. So, happy anniversary po sa bawat isa po sa atin. Amen po. So, dagdagan ko lang po yung, yung nabanggit po ni Pastor. Sa atin po kasi, napakahalaga po nung timing. Amen, tingnan mo nga yung katabi mo. Timing daw. Bakit po kasi kung nabanggit po ni Pastor Andrew yung patungkol po sa pagsunod na mas mabuti pa yung pagsunod compare dun sa sakripisyo mo. Amen po. Pero napakahalaga sa Diyos na sa pamamagitan ng pagsunod mo, nandun yung timing ng Diyos na kailangan mong matamaan. Amen po. At sa bawat isa po sa atin, 10 years na po tayo dito sa Farm Master. Amen po. At hinihiling po ng Diyos sa bawat isa po sa atin na masunod yung pinapagawa ng Diyos sa buhay natin sa generation po natin. Amen po. Naalala ko lang po bigla yung kwento ni Saul na sabi niya doon, nung time na makikipag-battle po sila doon sa mga Filisteo po, ang instruction ng Diyos, ang instruction ni Samuel, hintayin mo ako ng 7 araw. Amen po. At nung time po na yun, dahilan sa wala pa si Samuel, hinihintay ni Saul na makarating si Samuel para magkaroon ng offering. Bakit po? Kasi ang offering po natin sa Diyos ay napakahalaga para magkaroon tayo ng katagumpayan. Amen po. At sabi ko nga po sa inyo, yung timing ng Diyos, pag hindi mo nakuha yun, mamimiss mo po yung pagpapala na dapat nasa iyo. Bakit? Kasi kung mapapansin po natin nung time na dumating po si Samuel, ang sabi niya kay Saul, bakit ka nag-offer? Hindi yan para sa iyo. Ngayon, sa atin po, napakahalaga na nasusundan po natin yung inuutos ng pastor natin at napakahalaga na masunod po natin yung inuutos po ng Diyos. Bakit? Kasi nakalagay po sa Samuel, ang pagpapala ng Diyos, sabi niya doon kay Saul, ang plano ko, dapat sa generation mo, magkakaroon ng mga hari. Dapat yung pamilya mo ang magre-reign dito sa lugar na ito, pero dahilan sa pagsuway mo, sabi niya na ilipat kay David. Kaya nga sino po si David? A man after God's own heart. Yan po yung hinahanap ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang sabi niya nga po ni Pastor Boy dito sa Acts 13:36, nung time na nawala si David, alam niya na nasunod niya yung utos ng Diyos sa kanya. At sa bawat isa po sa atin, 10 taon na po yung Farm Master, isiksik po natin yung sarili natin na masunod. Kasi sayang po yung pagpapala na dapat meron sa'yo dahilan sa nade-delay po tayo. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Tinatawagan ko po si Pastor Martin.
hapon po. Magandang hapon din po sa inyong lahat. And 10 taon na po. Sino po yung nandito po nung 1 year po na anniversary ng Farm Master? Yan, so 2 years hanggang 10 years. Sino na po 10 years? Oh, praise God. 10 years na po, marami pa po yan na pagdadaanan. Marami pang mga bagay na pagsubok na pagdadaanan. Pero kailangan lang natin magpatuloy sa ating Panginoong Sus. Amen po. Kasi ang pagsunod po sa Panginoon ay hindi po kalugihan. Always itong, kumbaga ito ay pakinabang. At lagi kong pong natatandaan na ang pagsunod sa Panginoong Sus ay always po tayong panalo. Amen po. At pagsusuway tayo, syempre, always din tayong talo. Kaya ang pipiliin natin, kahit marami mang pagdaanan sa buhay Kristiyano, patuloy lang. Kasi magtatagumpay po tayo. Amen po. Kaya sa atin bilang mga Kristiyano, para masunod natin yung will ni Lord, yung gusto ng Panginoong Sus sa atin, mag-stay lang po tayo sa paglilingkod sa Kanya. Amen po. Huwag tayong tumingin sa mga bagay na nakikita natin. Actually, marami tayong makikita. Ano ba yun, yung mga negative, maging kalakasan na lang po natin yan. Amen po. Huwag po sana yun yung maging dahilan para matalo yung faith natin. Yan dapat yun maging dahilan para magpatuloy tayo sa buhay Kristiyano po natin. Ulitin ko po, ang buhay Kristiyano po, pag nagpatuloy tayo, always tayong panalo. Amen po. So, ayun po, happy anniversary po sa inyong lahat. Binabalita ko rin, baka kasama din po ako ni Pastora po sa New Zealand. Ayun po, happy anniversary po sa inyo.